So solusyonan tayo. Ang problema nito, sabi ng may-ari nag-rattle yung relay, pero nung tinisting ko, okay naman. Ngayon, wala siyang sounds. Lipat natin dyan. Dyan, walang sounds. Isa-isa ko na. Wala siyang sounds. Pero gumamit tayo ng audio tracer, nag-inject tayo dito sa input ng ito na yung pinaka-input galing dito sa tone. Meron namang sounds. Ayan o. Naka ano kasi yan eh, naka FM. Tapos, pag dinilagay mo naman siya dito, tingnan nga natin kung magkaka-sounds dito sa mismong ano. Wala na. Wala din. Iwan ko lang tong kabila, tingnan natin. Up. Itong ini-injikan natin ay yung mismong output na. Wala. So balik tayo. Baka grounding naman. Try natin grounding. Wala din. Naka body ground tayo. Wala din. So ang problema niya, amplifier section dito. I-check natin yan. So gumagana yung relay. Patay natin. Yan, may rinig nyo gumagana yung relay. Oh, nawala na. Ayun, gumagana naman pala. Ayun, mahina lang yung click. So, maaaring may problema dito. May walang supply. O kaya, ang liit kasi ng fuse. So, tingnan nyo mga boss. Ang cute ng fuse. Voltage checking tayo muna. Kung may supply, check nga natin. Ito yung ano natin, tester natin. Usually naka ano yun eh, dito na lang. Check natin kung meron. Ay, natanggal. Ano ba yan? Okay. Check tayo. 46. 46. Ayan. So tawid. Meron. Kabila. Okay, meron. So mangyari dyan, may supply siya. Kakalasin natin tong board para malaman natin kung ano nangyari dyan. Dito ay nalaman ko na may history of repair na siya. Halimbawa, yung capacitor na yan ay hindi nahinang ng maayos. So hindi natin alam kung pinagawa ng may-ari o sila ng DIY. Ayusin na lang natin yan. Tapos tungkol naman dun sa nag-rattle yung relay, double check na lang din natin tong relay section. Ito, ulitin naman natin yan pag check. Tapos dahil wala nga siyang sounds, so focus tayo sa relay at saka dito sa mga pyesa niya kasi meron na siyang repair of history. I-double check din natin yung mga nakabit na pyesa kung tama sa value or ano. Pero nagsiswitch naman yung relay at saka may nasukat naman tayo na supply dito. Hindi naman pumutok yung fuse. Ibig sabihin yan ay walang shorted na mga power transistor. So kadalasan ang problema niyan mga dito lang. O aalamin na lang natin. So may sukat nga tayo. Ay, namatay na yung ano natin. Dito may nasukat tayo na supply 46. Tapos ito yan 46. Ngayon chinik ko yung mga biasing nya. Ito yung mga biasing. Halos wala tayong masukat kada isa. Yan, parehas. Yan o, naglalaro. Yan dito, tapos kabila naman. So ang ini-injikan natin dito ay base, tapos naka ground tayo. So tama naman yung grounding natin kasi may sukat tayong supply. Ngayon ito namang mga 27 volts ito. Yan, meron 26. Yung kabila naman yung ano, positive. Yan, positive. Tapos ang kabilang channel naman, medyo nakakalola lang to mga boss kasi pa ano tayo yan. Meron naman. Tapos kabila naman
Okay. So ibig sabihin, i-double check talaga natin yung mga pyesa dito kasi may signs of repair na eh. Ano ba yung mga sinukatan natin dito? Sinukatan natin itong mga Zener diode kung mayroong supply. So may nasukat tayo dyan, baka may tama itong transistor or yung mga nakabit na pyesa ay mali. Double check natin yan. Bakit wala siyang biasing? So kakalasin muna natin itong board. Mga boss, pag nagpalit ka ng pyesa ng resistor, kailangan marunong ka talaga ng color coding. So ito ay isang 5 bands na resistor. Ang kulay niya ay blue, gray, black, red. So dapat niyan ay ano lang yan, brown lang dapat yan para 680 ohms lang. 680 ohms lang dapat yung resistor dyan kasi 680 lang. Ano ba yung itsura ng 680? Wala tayong wala akong 680 na 5 bands, pero dapat ganito yung color code nyan mga boss. Pag 4 bands, blue, gray, brown. So bumili ata sa online yung unang gumawa, o kung sino man gumawa nito hindi natin alam. Tingnan nyo sa tester kung ano yung lalabas. 680k. Nagkamali ng or hindi natin alam Tingnan, 0.662 mega ohms yan yung reading niya. Ganon din to. Yan. So usually ang reading niya pag tinister mo ganito lang. Tingnan nyo i-split natin tong meron tayo ditong split na pala dito. So kailangan talaga ng may knowledge ka sa basic ng electronics. Ito yung reading niya, 0.65 ohms. Yan, diba? So papalitan natin. Uminto kasi yung parang pando sa likod. Ipipila po yan. Ha? Ipipila. Ha? Ipipila. Ipipila pa yon? Oh, syempre kasi may mga nauna. Oo, pero magkano paano? Check up muna. Check upin muna tapos saka pipresyohan. Okay. Sige, sige. Sige po. So may nagtanong na magpapagawa ng ampli. So dito 680k ang nailagay. Base dito sa color coding niya, 680k. So ito mali yan. So dapat 680 ohms lang mga boss. Yan, ito isa, dalawa, tatlo, apat. Tapos sa mga mga driver transistor, double check ko na lang. Yan. Okay naman. Isa-isahin ko na lang yan mga boss. Tapos palitan na natin tong tatlo na to. Tapos magsukat tayo ng bias kung makabias na tayo dyan, para malaman natin kung yun lang ang problema. Double check natin tong so tama naman to, 3.3k ground. So yan, tama naman sa reading dito sa tester. Yan, 3.2 okay lang yan kasi may tolerance siya. Kasi 3.3k talaga yan. So ito tama naman, 33k to eh. So dito may mga pinalitan pa na mga resistor sa relay. Sabi ng may-ari nag-rattle daw to. So check natin kung 100k to. 10k. 10k lang to. 10k lang ba nakalagay? O tama, 10k. Ito 100k. Yan, tama naman, 101. Hindi naman siya sumakto. Yan, 10k, 10k. Minsan kasi may iba na nalilito sa 5 bands na mga pyesa. Nakakalito talaga minsan kapag 5 bands ang ginamit mo na na pyesa. 9.9. 10k bang nakalagay dyan? Okay, double check natin ito. Pero nagsiswitch naman yung relay. I-double check lang din natin. Ito 100k. 97, okay lang yan. May 10% o may 5% kasi na tolerance mga boss. So correction dapat dito
Ang color code sa 5 bands ay blue, gray, black. Kasi yung black brown ay 6.8K. Medyo nalito lang tayo doon. Ito 100K. Tama naman, 97. Ayan o. Ano ba yung ano natin? Oy! Camera na to. Okay, 47K. Ito, 47K. Okay, tama. Dalawang 100K. 100K ba to? Okay. Okay, tama naman. Pero double check natin. $71. Baka sa additional na resistance yan sa ano eh. Sa linya niya. Baliktarin natin yung pull. O yung tester natin. Kasi minsan may mga nakakabit na pyesa. Inboard kasi natin sinusukat. Yan. Okay. So yun lang, magpapalit muna tayo ng apat na 680 ohms dapat. Tapos susukatan natin kung may biasing na. Okay, double check ko na lang din yung mga transistor. Balik na natin. Ayan, naglagay tayo 680, apat na piraso. Yan. Power on na natin. Then ilipat natin to sa FM. Bluetooth. Yan. Tapos maglagay tayo ng speaker. Tingnan natin kung tutunog. Dapat pala sinukatan natin ng biasing. Tingnan nga natin kung may biasing siya. Yan. Bago tayo magkabit ng speaker. Ano ako dun ah. So pwede naman mag-biasing mga boss na ground tapos base. Ito base. Tingnan natin. Oh, meron na. Kabila. Oh, meron na. Yung sa kabilang channel pa. Oh, meron na. So ibig sabihin doon sa apat na resistor nagkamali ng kabit yung ano. So hindi naman natin kilala kung sino yung gumawa nun. Ang mahalaga na pagana natin. Normal lang naman na magkamali yan, lalo na kung ano tawag dito. Kahit nga ako minsan nalilito din eh. So nakalagay na, tignan natin ha. Awan. Ato, may sounds na ba? Ay, wala pa rin. Wala pa rin sounds. May bias na. Oh, pero may tumutunog na. Tingnan. Ay, yung ano, nagalaw ko ata. Yun, selector. Natutulong sa pagkanta o paggitara, Oh. susuyuin ang tumungaw sa bintana and Kaiba ng sounds. love song. O hindi pantay ang tunog. Ayun. How do you feel? Baka makapiright tayo. So ayos na. Hinaharana? Yan ang Pinoy kultura. Ayos mga boss. Ngayon, i-check ko na lang dito yung mga potentiometer kung bagong palit. Pero mukhang okay pa naman eh. Oh. AM and FM. Yun lang ang naging problema. Chat ko na yung may-ari. Pero check ko muna kung gumagana yung mga controls. Papatugtugin ko na lang muna to. Okay. Nadali natin. So maling resistor lang dito. Nangyari yan kapag mga nagawa na or may mga unang ano na. Pero sa mga wala pang history of repair or napagawa naman tapos tama naman yung gawa, hindi mangyari yan. Yung tawag dyan ay human error na trouble. Kumbaga man-made yung trouble. Hindi siya nasira dahil sa kinalawang or kusang nasira. Nasira siya dahil sa pagkakamali ng unang gumawa, or mahirap kasi sabihin baka mamaya ay minamalit natin. Hindi talaga naman nagkamali siya kasi mali yung naikabit yung pyesa. Okay, testing ko lang yung mga ton tapos chat ko yung may-ari.